Mga kapuso, update po tayo sa dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco na huling nakita sa layong 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, patuloy pong paghina kumpara nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas na ito sa PAR bukas ng hapon o gabi. At sunod nitong tutumbukin ang southern portion ng Japan. Pero bukas ng gabi, inaasahang ang pagpasok naman ng isa pang bagyo. Ang tropical storm na may international name na Higos, pa-west-northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. At kapag natuloy ang pagpasok nito sa PAR, tatawagin ito sa local name na Gardo. Mababa ang tsansa nito maglandfall at agad ding lalabas ng PAR sa Biyernes. Bukod po sa epekto ng bagyong Francisco, magpapaulan din ang pinalalakas nitong habagat at localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng ulan sa Central at Southern Luzon. At mas marami nang uulanin sa hapon, kasama na rin dyan ang Northern Luzon, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. At nananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya magdala po ng payong at maging handa rin sa posibleng baha kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Naputulan man ang braso matapos maaksidente, pinatunayan ng isang haligi ng tahanan na hindi ito hadlang para masuportahan ang kanyang pamilya. Patuloy siyang nagsisikap at nananatiling determinado kaya para matulungan siya. Kinandugan siya ng GMA Kapuso Foundation ng Arm and Hand Prosthesis. Sa kanyang trabaho sa construction, binubuhay ng amang si JP ang kanyang pamilya. Nanatiling matayog ang kanyang pangarap para sa mga anak sa kabila ng mapait na karanasan. Noong June 2022, naputulan siya ng kanang braso matapos maaksidente sa construction site. Yun, nung pagpasok ko doon sa bakal, aksidente naman matumba. Na-out of balance naman yung bakal. Nahawakan ko. Kaya nang nakaraang taon, lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation para mabigyan ng arm and hand prosthesis. Malaking tulong daw ito para mapagpatuloy ang pagbabanat ng buto. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang welder at pintor. Minsan pa ay rumarakit din bilang tricycle driver at vlogger. Unang-una, kamay lang po yung nawala sa akin, di naman po yung isip. Kasi pagka, ma'am, nanghina yung loob mo, doon ka na mawawala ng pag-asa. Always positive. Maraming salamat po talaga kahit sa tulong po na binigay niyo. Talagang nagagawa niya po lahat yung gusto niyang gawin ngayon. Bilang pakikiisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa darating na Hulyo, magkakaroon po ng palistahan para sa libreng hand and arm prosthesis para sa mga naputulan ng kamay at braso. Para sa mga nais magpalista, tumawag lang sa mga numerong naka-flash sa inyong screen simula bukas hanggang July 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi raw nakahinga na maluwag ang isang OFW sa Canada. Ang kanya kasing nakasalubong sa daan, hindi lang isa, kundi dalawang hayop na napaka-notorious man din ang napakasangsang na amoy. Anong hayop ito? Minamalas na naman talaga. Dami-daming mga kasalubong, ito pa. Kahit pagod mula sa kanyang shift, ang kababayan natin sa Toronto, Canada na si Kian, hindi raw agad nakauwi. Paano kaya uuwi nito? Sa labas kasi ng kanyang tinutuluyan, meron siyang nakasalubong. Hindi lang isa, kundi dalawang skunk. Galing ako sa store namin, Pinoy Mini Stop. Nag-closing ako. Tapos pag uwi ko ng bahay, pagbaba ko ng sasakyan,
Yun, may nakita nga akong skunk dun sa harapan ng bahay namin. Una, isa lang siya eh. Tapos mamaya, naging dalawa na sila. Doon kayo. Nung una, sinubukan pa raw niyang bugawi ng mga ito. Pero Ay, di nga pala pwedeng siwin to. Baka umutot. Dito kasi sa Canada, parang common knowledge siya na pag may nakita kang skunk, stay away, wag bugawin, wag gulatin. Antayin mo lang silang umalis. Kasi pag umutot sila, yun nga, deadly yung utot nila. nakaramdam naman daw siya ng konting kaba. Nang ang isa sa mga ito, tinangka siyang lapitan. Lululululu. Lululul, malapit pa. Aso yarn. Ano to, fetch? Pakit pa eh. At ang common knowledge daw sa Canada na huwag gagambalain ng mga skunk, No choice ako kundi mag-antay lang doon. Kaya sa bahay namin, pag madaling araw, may nakita kami skunk sa labas, minimake sure namin na sarado lahat. hindi na nakapagtataka kung bakit madaling araw ni Kia nakasalubong ang mga skunk. Ang mga skunk kasi, nocturnal at crepuscular. Ibig sabihin, hindi na sila aktibo sa gabi, pati na takip silim at madaling araw. During the day, natutulog lang sila sa kanilang mga den. Ang mga skunks ay gising sa gabi para maiwasan nila yung mga malaking predators such as eagles and wolves. Madalas man silang napagkakamala ng mga pusa o musang, ang mga skunk kabilang sa pamilya ng Mephididae. Ang mammalian family na ito, kilala sa kanilang highly developed scent glands na may kakayahang mag-spray o bumuga ng napakamabahong likido o musk bilang pandepensa. Kapag sa panganib ang mga skunk, tinataas nila yung mga buntot nila bilang unang warning. And pag hindi pa rin umatras yung predator, tsaka nila i-spray yung kanilang defense. At huwag ka, kaya hindi nang tamaan ang kanilang target kahit 12 feet pa ang layo nito. Kaya nilang kontrolin yung spray nila at itutok ito sa mga mata ng mga predators. Pero bakit ka ba napakabaho ng kanilang musk? Dahil to sa taglay nitong sulfur compounds na kung tawagin, thiols. Maihahalin tulad ang amoy nito sa bugok na itlog, nasusunog na goma o bawang at sibuyas. Mahirap tanggalin ang thiols dahil ang mga molecules nito ay madaling kumapit sa balat, damit, at buhok. Hindi rin sila basta-basta nahuhugasan dahil hindi sila water-soluble o natutunaw sa tubig, just like mantika. Dito sa Pilipinas, wala tayong native na skunk. Pero may isa silang kamag-anak na notorious din naglalabas na napakasangsang na amoy bilang defense mechanism. Ano ito? Kuya Kim! Ano na? Ito ang pantot. Sa Ingles, Palawan Stink Badger. Endemic o tanging sa isa ng Palawan lamang sila makikita. Gaya ng mga skunk, notorious din sila sa napakabaho nilang musk. Nagamit nila para iwasan ng mga hayop na gusto silang ulihin o saktan. Ginagamit nila ito para markahan ang kanilang mga teritoryo. Meron din silang mahabang kuko na ginagamit nila sa paghukay para makahanap ng makakaing freshwater crabs at maliliit na insekto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kasunod po ng karumal-dumal na pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, nabuksan po ang usapin kung dapat bang amyendahan ng batas para mapanagot ang mga wala pang 15 anyos sa krimeng kanilang ginawa. Silipin po natin ang kalakaran sa ibang bansa sa pagtatakda ng minimum age of criminal responsibility, pati na ang mga argumento kaugnay ng issue. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Darlene Can. 1 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad pero magkaiba ang aksyong legal para sa kanila. Ang 15 anyos na suspect na namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, sinampahan na ng reklamong kriminal na murder at iba pa. Ang kanyang mas batang kasama na 14 anyos na ayon sa pulis ay nagpaputok ng mas maraming beses sa ilalim lamang sa juvenile intervention. Alinsunod dito sa batas sa Pilipinas na ang minimum age of criminal responsibility ay 15 anyos. Kaya nabuhay ang usapin kung dapat na bang ibaba ang edad kung kailan itinuturing ng may pananagutang kriminal ang isang bata sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa 190 na bansa, pinakamarami ang nagtakda ng 14 anyos bilang minimum age of criminal responsibility gaya ng Germany, Italy at Japan. Ito ang edad na rekomendado ng United Nations Committee on the Rights of the Child. 7 taong gulang naman ang pinakamababang minimum age of criminal responsibility gaya ng sa United Arab Emirates at sa India. Habang 16 na taong gulang naman ang pinakamataas gaya ng sa Argentina at Cuba.
Sabi ni Assistant Professor Michael Tew, ang head ng UP International Criminal Law Program, may kanya-kanyang rason ang bawat bansa sa pagtatakda ng kanilang minimum age of criminal responsibility na karapatan naman daw ng bawat estado. A lot of these really have to do with the experiences of these countries and with respect to children in conflict with the law, no? And of course, they take into account studies. By and large, mayroon talagang pagkakaiba pa rin culturally in these countries, and whether they're conservative and also or progressive in their policies. Sa Pilipinas, may panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. 10 years old ang mukha ni Senador Robin Padilla. That is a valid debate, but I think you're right that it might be a retrogression. If we roll back the age of criminal responsibility, it's a very knee-jerk reaction. That's also only a band-aid solution. Ang maiging tanong ay, ano ba yung pwede natin gawin bilang bansa na hindi sila at all magko-commit ng mga krimen? Ibinigay na halimbawa ang bansang Denmark. Noong 2010, ibinaba nito ang minimum age sa 14 anyos mula sa dating 15 anyos. Pero itinaas ito muli sa 15 anyos matapos lang ang halos 2 taon. When they brought it down to 14, mas tumaas yung likelihood na nagre-reoffend or nagko-commit ulit yung child or yung minor ng crime versus doon sa when it's at 15. So that's another example that shows na bringing it down to a lower threshold does not necessarily mean that you address the problem. Sometimes it can the problem. Bukas naman daw sa usaping ito ang ahensya ng gobyernong Council for the Welfare of Children o CWC. Pero sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So maaari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So if we condemn them, if we imprison them, if we penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society napaka-importante. sa ngayon, ayon sa CWC, importanteng isama sa usapan ay kung ano ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen. Strengthen the family. Yung child protection starts at home, pero yung child protection hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. No? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd. We have to make the schools safe. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Hati po ang opinyon ng mga sumagot sa ating tanong kung dapat bang babaan ang criminal liability sa bansa. May mga pabor sa pag-amyenda ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang sabi po ng isang nag-comment, kailangan matutunan at harapin ng mga bata ang consequence o yun pong bunga ng kanilang mga ginawa. At kapag kinunsiti raw kasi ang maling kilos, baka mas lalong mamali ng direksyon ang mga bata. Sang-ayon din po ang ilang netizen na ikulong ang mga menor de edad na gumawa ng krimen, depende po sa bigat ng nagawa nila. Pero kung ikukulong, dapat hiwalay sa mga matatanda para hindi sila madaling mamanipula, bagay na siya ring sinasabi ng ating kasalukuyang batas. Ang sabi naman ng iba, kahit babaan pa ang edad ng kriminal na pananagutan, walang dapat ikatakot ang mga magulang basta nagagabayan ng tama ang mga anak. May mga hindi naman sang-ayon. Agit po ng isa, baril ang pumapatay, hindi edad. Gabay at hindi raw pagtawag na kriminal ang kailangan ng isang bata. Nagsisimula raw ang disiplina sa tahanan kaya kahit babaan pa ang minimum age of criminal liability, walang mangyayari kung hindi raw tama ang pagpapalaki. Marami rin daw dapat gawing hakbang para hubugin ng tama ang isang bata. Ang sabi naman ng isa pa, maganda na ang kasalukuyang batas. Naging kampante lang at nagkaroon ng pagkukulang sa pagpapatupad nito. Ang giit naman ng isa pa, dapat strikto ang pagpapanagot sa mga nagmamay-ari ng baril. Mga kapuso, pwede nyo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 Oras.
Itinanggi ni Senador Chis Escudero ang alegasyon ng isang nagpakilalang dating Marine at bodyguard ni Zaldico na hinatiran ng 4 na maletang may lamang pera ang bahay niya. Ayon kay Escudero, itinuturing niya ang alegasyon bilang bahagi ng politika. Pero hindi anya totoo ang alegasyon. Mali rin umano ang address na binanggit nila. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at marami nakakaalam niyan. Mali din yung address nila eh. Very relatable at timely ang character ni Kylene Alcantara na makikilala na natin sa Task Force Firewall. Pero di lang yan, na dahil may interesting past din ito sa character naman ni Miguel Tan Felix. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Minsan na raw na biktima si Kylene Alcantara ng online scam dahil napindot ang isang link na bawasan daw ang kanyang hard-earned money. Kaya nagbigay rin ang aktres ng paalala para wag maging biktima. Huwag mag-click ng basta-basta. Yun po siguro. And alamin talaga kung nanggagaling siya sa legit or verified na email or contact number. Minsan na ring ginamit ng mga scammer ang kanyang pangalan para mangolekta ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Kaya mahalaga raw ang maipakita sa publiko ang pagkalat ng ganitong mga modus. Bagay na tinatalakay sa GMA Prime Action Drama Series na Task Force Firewall, kung saan makikilala na ang karakter ni Kylene. Gagampanan niya ang papel ni Cali Sandoval. Masasangkot ang ama ni Cali sa online sabong na dahilan para mapasok siya sa Team Firewall. Ang kanyang expertise as forensic analyst makakatulong sa paglutas ng cybercrime cases na talaga namang napapanahon. Ayon kay Kylene, layunin ng serye na magbigay din ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng cybercrime. That's definitely the goal po of Task Force Firewall, to make people aware and to warn the people also kung kumakalat talaga ngayon yung cybercrime. Lalo na lahat tayo may cellphone, lahat tayo nasa social media, lahat tayo is vulnerable sa sa cybercrime. Looking forward na rin daw si Kylene sa action scenes at magamit ang mga natutuhan nila sa kanilang trainings. Abangan din daw dahil may interesting past si Cali sa karakter naman ni Miguel Tan Felix na si Galo. Yun po yung dapat yung abangan kung paano namin isi-solve din yun. Kasabay ng paglabas ng kanyang karakter sa Task Force Firewall, mapapanood din si Kylene sa View Philippines series na Love Siargao. Kung astig daw si Cali, very sweet girl naman ang character niya sa Love Siargao, kung saan makakatambal naman niya ang Korean sparkle actor na si Kim Jisoo. Ang maganda kay Jisoo is na na-adapt niya na yung Filipino culture kahit papaano. So nung nasa Siargao kami, may mga adlib siya na pang Filipino, Pinoy na talaga siya sa kanyang heart. And syempre nakatulong din na nasa Siargao kami. Aubrey Carampel, updated showbiz happening.